Labor inspection. The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices enforce labor laws and social legislation through the conduct of labor inspection, occupational safety and health investigation, and technical and advisory visit. Special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. The data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summaries, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. Technical and advisory visit. The TAV, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAV. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. Establishment owners carry a big responsibility to comply with labor laws, including submitting reports and providing documents like payroll records during inspections. But the manual filing process is a major challenge. They need to spend time, money, and effort to fill out forms and deliver them to the DOLE office, often dealing with traffic and delays. Sometimes, there's a long wait just to confirm if the report is accurate and complete. And it's not just employers facing difficulties. DOLE employees also struggle with limited manpower and the time-consuming task of reviewing and processing these reports. The time has come for change. What's required now is a more innovative, streamlined, and efficient process for handling compliance reports. One that will simplify life not just for businesses but also for DOLE employees. Welcome to the DOLE Online Compliance Portal, your all-in-one platform for seamless compliance submissions, designed to make compliance easier and more convenient for establishment owners. Telecommuting reports? Flexible work arrangement submissions? Reporting the 13th month pay? No problem. Even work accident or illness reports and the annual establishment report on wages, everything you need is now in one convenient portal. Plus, the DOLE Online Compliance Portal now includes the latest requirement for reporting movie and television shoots under Department Order 246, Series of 2024. All your compliance needs in one place, quick, secure, and hassle-free. With the DOLE Online Compliance Portal, registering your establishment is a breeze. Our automatic registration system ensures you are instantly compliant with OSH Standard Rule 1020.
Once submitted, your certificate of registration is immediately available for download, saving you time and effort. Your establishment has been flagged for non-compliance during labor inspection. Don't worry. Required documents can be submitted quickly and conveniently. And if you're missing certain policies, like a mental health program or OSH program, we've got you covered with downloadable templates. Submit these documents directly through the portal, where DOLE inspectors will review, provide feedback, and keep you on track for compliance. With admin access on the DOLE online compliance portal, the labor inspectors can easily review the submitted reports and documents from the establishments. If further verification is needed, they can schedule an online meeting through Google Meet, all within the portal. This streamlines compliance checks, saving time and making the process more efficient for everyone. It's a smarter, more efficient way to stay compliant and keep your business running smoothly. Welcome to a new era of compliance, simplified, fast, and effective with the DOLE online compliance portal. Good afternoon! Isang malusog at ligtas na hapon sa ating lahat. Dahil Miyerkules na naman, oras na muli para sa isang makabuluhang talakayan. Welcome to Webinar Wednesdays, handog sa atin ng Department of Labor and Employment, hosted by the Bureau of Working Conditions. I am Ningning Flores, your host for today's webinar. Last week, pinag-usapan ang safety practices and reminders sa machine operation, mula sa startup hanggang sa tamang shutdown ng mga equipment. Dahil ang kaligtasan sa lugar paggawa ay hindi lamang nakasalalay sa pagsunod sa mga hakbang, kundi isang komprehensibong sistema na nangangailangan ng disiplina, kooperasyon at pananagutan ng bawat manggagawa. Ngunit bukod sa kaligtasan, mahalaga rin ang maayos na ugnayan sa pagitan ng mga empleyado at ng kanilang employer. Kaya naman ngayong hapon, ating tatalakayin kung paano magkakaroon ng produktibo, patas at maayos na relasyon ang mga manggagawa at pamunuan sa pamamagitan ng ating webinar topic, Labor Management Cooperation. Dahil ang hangarin ng DOLE ay ang mga lugar na paggawa kung saan nagkakaunawaan at nagtutulungan ang employees at management tungo sa kapakanan ng lahat. But before we officially begin this webinar, let us have a short prayer. Mapagmahal na Diyos, lumalapit po kami sa inyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat para sa pagkakataong magtipon-tipon sa webinar na ito. Nagpapasalamat kami sa biyaya ng teknolohiya na nagbibigay daan upang kami ay makapag-ugnayan, makapag-aral at lumago kahit na magkakalayo kami. Naway gabayan ninyo po ang bawat tagapagsalita at kalahok upang kami ay makapagbahagi ng mga kaalaman ng makabuluhan at nagbibigay inspirasyon. Tulungan ninyo kaming makinig ng bukas ang isipan at puso, handang matuto mula sa bawat isa. Bigyan ninyo po kami ng kaliwanagan sa kaisipan at kahusayan sa pagpapahayag upang maging makahulugan at may positibong epekto ang aming talakayan. Dalangin namin na ang session na ito ay magtaguyod ng pagkakaunawaan, pagkakaisa
at pagbabahagi ng kaalaman na kapaki-pakinabang para sa lahat. Naway madama namin ang inyong presensya sa aming kalagitnaan na nagtutulak sa isang espiritu na pagkakaisa at respeto. Nagtitiwala po kami sa inyong banal na karunungan upang kami ay gabayan sa anumang pagsubok o hamon na maaari naming harapin sa araw na ito. Sa pagtatapos ng aming pagsasama-sama, naway bitbitin namin ang mga aral na aming natutunan ng may panibagong layunin at dedikasyon. Sa pangalan ni Jesus, kami po ay nananalangin. Amen. Good afternoon once again to our Facebook Live viewers. Paki-heart o like react naman po ang ating live stream at huwag kalimutang i-follow ang ating official Facebook page at Dole BWC 1949 para manatiling updated sa mga anunsyo, programa at learning sessions ng Bureau of Working Conditions. Pakishare na din po itong webinar episode sa inyong mga kapamilya, kapatid, kapuso, kaibigan at syempre mga kasamahan sa trabaho gamit ang hashtag Webinar Wednesdays. For questions or clarifications, feel free to use the comment section and rest assured that this will be addressed by our resource speaker during the question and answer portion. At this point, we will now proceed to the discussion proper of our Webinar Wednesdays Season 4, Episode 15, entitled Labor Management Cooperation, Building Better Workplaces Together. To give us an in-depth understanding of this program, we are privileged to have with us this afternoon our resource speaker from the Implementing Government Agency and Program Manager of Labor Management Cooperation itself, the National Conciliation and Mediation Board, NCMB. Everyone, please help me welcome Supervising Labor and Employment Officer of the NCMB Workplace Relations Enhancement Division, Ms. Pia Bianca B. Zambrano. Magandang hapon po, Ma'am Pia. Magandang hapon po, Ms. Ning, and sa mga taga-subaybay po ng Webinar Wednesday ng BWC. Ayan po. So, first let me share my screen po para po makapag-umpisa na tayo sa discussion ng Labor Management Cooperation Program ng National Conciliation and Mediation Board. Ayan, magandang hapon po ulit. I-confirm ko lang, Ms. Ning, kung visible na po ang aking presentation. Yes po, Ma'am Pia. Visible Opo, po. and also malinaw naman po ba ang aking audio? Malakas po ba rinig po ng ating mga nanonood? Yes po, audible po. Okay po. So mag-umpisa na po tayo. Good afternoon po ulit sa ating lahat, sa mga taga-subaybay po ng Webinar Wednesday ng BWC. So ako po si Pia Zambrano from the National Conciliation and Mediation Board. So kami po ang program manager ng Labor Management Cooperation Program. So ito pong Labor Management Cooperation Program ay isa lamang sa mga programa ng National Conciliation and Mediation Board na naghahangad na ma-ensure na ang ating pong management and ang ating workers ay nakakapag-usap para po hindi magkaroon ng misunderstanding or maiwasan po na magkaroon ng conflict, or kung mayroon man ay napag-uusapan po ng parehong partido. So sa hapon pong ito, pagbigyan niyo po akong ibahagi sa inyo ang Labor Management Cooperation Program. So ang Labor Management Cooperation Program, tulad po ng nabanggit ko kanina, ay isang mekanismo, isang programa ng National Conciliation and Mediation Board na nagbibigay ng opportunity sa labor and management na mapag-usapan yung mga matters or issues and concerns na nakakaapekto sa business at sa mga manggagawa.
So ang LMC po, labor LMC for short, masasabi po natin na ito ay ang estado ng relasyon ng labor and management kung saan sila po ay nagtutulungan upang ma-achieve po ang mga goals ng isang kumpanya. So ibig sabihin, pareho pong may kontribusyon ang labor and management sa pag-achieve ng mga goals ng company at possible na dahil may LMC ay napakinggan po ang mga suggestions ng mga workers at gano'n din po ang mga suggestions ng management na kanilang pinag-usapan through the LMC. So by definition po, ang LMC po ay resulta ng patuloy na pagpapabuti ng relasyon at pagpapatatag ng trust and respect ng labor and management sa bawat isa. So paano po na-enhance ang mutual trust and respect? Ito po ay sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na information sharing, discussion, consultation, and negotiations sa mga issues and concerns na nakakaapekto hindi lamang sa business but pati na po sa mga manggagawa. So we also emphasize sa aming mga orientation na ang mga matters or mga bagay po na pinag-uusapan sa LMC ay yung mga hindi covered ng collective bargaining agreement sa mga companies po na may union. And then sa LMC po, kasama po sa LMC ang pagkakaroon ng isang structured labor management committee, Labor Management Cooperation Committee. So once na halimbawa po si company ay mag-decide na bumuo ng LMC sa loob ng kumpanya, ang NCMB po ay tutulong sa company na ito na mag-form ng tinatawag namin na LMC structure kung saan meron pong representatives from labor and from management. Since ito po ay joint committee or council, yung LMC po natin ay composed nga ng representatives from both labor and management. So sa susunod na slides po ay pag-uusapan natin ang composition ng LMC structure at paano po ang pagpili ng mga magiging members ng committee ng LMC. So after po makabuo ng committee or council, magsisimula na po mag-function ang LMC as an effective venue para po sa consultation, participation, and problem solving. So ang LMC po ay nagiging avenue ng isang kumpanya kung saan ang labor at management ay nakakapag-usap patungkol nga po sa mga issues at concerns sa loob ng kumpanya. Kung may di pagkakaunawaan po, for example, maaaring ito ay pag-usapan sa LMC upang magkaroon po ng solusyon nang sa ganon hindi na po ito lumaki na issue at hindi makahamper sa operations ng kumpanya po. And lastly po, the LMC promotes the principle of shared responsibility in maintaining harmonious labor management relations. So ibig sabihin, ang maayos po na relationship ng labor at ng management ay responsibilidad hindi lamang po ng management but pati po ng ating mga workers. So dapat magtulungan, mag-usap ng maayos, at magpakita po ng respeto ang mga manggagawa at management sa isa't isa. So sa ganitong paraan po, nagiging mas maayos ang trabaho at nagkakaroon ng pagkakaisa sa loob ng kumpanya. So tumungo naman po tayo, as mentioned kanina na pag-uusapan po natin kung paano po binubuo ang isang LMC, ano po ang kasama sa structure, sa LMC structure, and ano po yung composition or sino po ba yung mga members ng LMC committee. So unang-una po dyan, syempre dapat may adequate number of representatives from labor and management. So yan po ang pinakaunang rule na dapat parehong may representatives na nagmumula po sa management or sa top management at nagmumula po sa labor side. So yung ating pong mga labor representatives, sila po ay elected by at least the majority of the workers in the establishment. So kung halimbawa po na ang isang company ay may union, kadalasan po yung mga union officers
sila na po yung tumatayong labor representatives natin. Pero if the company is unorganized, ibig sabihin po wala pa silang union, ang labor representatives po are elected by the workers at large. Sa part naman po ng management, ang management po ay represented ng top-level officials. Bakit po kaya top-level officials ang minention natin na maging representative ng management? Ito po ay para ma-ensure na, kasi po sa LMC, di ba po nag-uusap po sila, si labor at si management. So pag may mga agreement po, mas madali po ang approval ng kanilang mga agreements dahil top-level officials po ang representative ng management. So, hindi na kailangang iakyat pa for approval. On the spot, pwede nilang pagdesisyonan. So, sa management po, pwedeng yung mga top management po na officers, mga HR managers, industrial relations manager, production operations managers, and finance managers, kung sino po yung available na top level official sa company. So required din po na 2 co-chairpersons, again from labor side and from the management side. And meron po tayong appointed secretary. So ito pong ating secretary, usually po ang ina-advise po namin, si HR po ang appointed as the secretary. And then, pwede din po na magbuo or sa inyong LMC structure, mayroon po kayong mga subcommittees. So ito pong mga subcommittees, pag-uusapan po natin mamaya kung ano yung mga pwedeng maging subcommittees, depende po kung ano yung pangangailangan ng company. So kung kailangan nila sa occupational safety and health, pwede po nilang lagyan ng subcommittee on occupational safety and health. So depende po ito sa kung ano yung suitable sa company, ano yung mas kinakailangan ng company. So ito po yung example ng LMC organizational structure. So meron po tayong LMC Steering Committee. So ito po yung representatives ng labor and management. And under po noon, meron tayong secretary na as mentioned, pwede pong HR. We recommend na HR po ang tumatayong secretary. And ito po yung mga subcommittees na sinasabi ko na pwede ninyong ikabit sa LMC po ninyo. So pwede kayong magkaroon ng Productivity Committee, Family Welfare Committee, Bipartite Compliance Committee, Safety and Health Committee, Grievance or CODI Committee. So hindi naman po ito required na sila lang. So depende kung ano po ang pangangailangan ng company ninyo. Kung may iba pa po kayong committee na gustong ilagay sa LMC, free naman po kayo to do so. So ito lang po yung pinipresent namin na sample na committee po for LMC. So ito naman po yung mga additional LMC committees or subcommittees na pwede nyo pong ilagay sa LMC or i-include sa inyong LMC. For example, yung sa productivity or quality, health and safety, grievance, family welfare, sports and recreation, livelihood, community and environmental relations, education, and gender and development. So tulad po ng nabanggit ko kanina, nakadepende po yun sa pangangailangan ni company kung ano po ang sa tingin ninyo ay mag-a-address nung kakulangan po sa loob ng kumpanya. So bawat committee po, may mga members po iyan na may equal representation din po from labor and from the management. So ano pa yung mga matters or issues or kung mga bagay na dapat na usually ay pinag-uusapan po sa LMC. Tulad nga po ng na-mention ko kanina, no? So yung mga concerns or matters na hindi included sa CBA, yun po ay pwede niyong pag-usapan sa LMC. Pwede din po personnel policies, production plans, business expansion programs, productivity gain sharing programs, improvement of quality of work life,
workers' welfare and livelihood programs, sports, recreation, and social activities, occupational health and safety program, introduction of new technology, and machinery. So hindi din po ito exclusive since sa LMC po, pwede nyo naman talagang pag-usapan any matter na nakakaapekto po sa mga empleyado at syempre sa business po. So ano po ba yung mga benefits ng pagkakaroon ng LMC sa loob ng kumpanya? So ito po yung summary ng mga benefits na maaari nating makuha kung tayo ay mayroong LMC. Ito po ay pag-uusapan natin one by one sa mga susunod na slides. Number 1 po, yung LMC ay additional avenue for dialogue or channel of communication. It enhances employees' productivity and well-being. It strengthens workplace relationships by addressing issues before they become disputes. It serves as a forum for settling issues referred to plant-level discussion, and it fosters harmonious workplace relationships. So sa pag-discuss po natin sa bawat isa na benefits nitong LMC, magpapakita din po ako sa inyo ng mga naging practices na ng mga companies na may LMC po. So number 1 po, yung LMC nga ay nagsiserve as additional avenue for dialogue or channel of communication. So ito po ay channel of communication ng top management papunta po sa ng labor papunta sa top management, and channel of communication to ng management to the employees. And through LMC, nagkakaroon din po ng opportunity na makapag-participate ang ating mga workers or ang labor side sa problem-solving processes over matters that affect them, dahil po ang talagang gustong gawin ng LMC ay makapag-usap po na may representatives from labor and may representatives from management para kung may concerns po about the business or about the employees, pwede po nilang pag-usapan yun sa loob ng LMC dahil yun nga po ay may representatives from both sides. So for the management naman, yung LMC pwedeng magsilbing forum para si management po makapag-share sa mga empleyado ng business conditions, quality problems, product development, and other matters that demonstrate the role of employees in the success of the enterprise. Since 'di ba po, ang ating mga empleyado yung nagpe-perform, nagfa-function, so pwedeng makakuha si management ng mga suggestions from the employees once na makapag-usap po sila through LMC. So ito po yung mga usual na practices kapag may LMC ka na po sa loob ng inyong kumpanya. Unang-una po doon yung regular conduct of LMC meetings, dahil once po na kayo ay magkaroon ng LMC, nire-require po na dapat may regular na schedule na meeting po ang inyong LMC. So ito po yung mga nagiging practices ng mga companies na may LMC. Meron silang regular LMC meetings, HR kamustahan, quarterly LMC reviews, and other similar activities. Minsan sa LMC na pag-uusapan din nila na magkaroon ng suggestion boxes or open feedback forums, regular employee forums, and yung group chats with labor and management representatives, and to enhance cooperation by enabling real-time communication. Mas madali nga naman po kung through messenger po ang pag-relay ng mga information. So another benefit po ng LMC is yung enhancement ng employees' productivity and well-being. So for labor, ang LMC po nagbibigay sa kanila ng opportunity for self-improvement and on-the-job leadership training, since during LMC meetings, nare-raise ng employees yung mga concerns nila, kung ano yung mga pangangailangan nila. So maibibigay ng management yung mga pangangailangan na training para po ma-improve yung kanilang pagtatrabaho. And for the management, it is a means to tap the large reservoir of know-how and creativeness of the employees and enhancement of the human factor in organizational
effectiveness. So, yung mga practices po or mga naging programa po ng mga companies na may LMC na naisagawa through LMC ay ang pagbibigay po ng performance-based incentives and productivity bonuses. Meron din po silang mga proyekto na Employee of the Month and Employee of the Year with rewards such as cash incentives. May ilang companies po na through LMC na pag-usapan nila na magbigay ng service and loyalty awards. Meron pong company na nagbibigay ng free tuition for completion of unfinished and graduate education. And marami pong companies na may LMC na napag-uusapan nila through LMC yung mga pagbibigay ng upskilling and reskilling programs para po sa mga empleyado. So meron din po na yung events like team building activities and family day that aims to strengthen cross-functional trust, directly correlating with the percent reduction in workplace grievances. May regular safety trainings, quarterly orientations by DOLE trained OSH officers, and continuing safety orientations. May mga companies din po na through LMC nakakapag-facilitate sila ng mga programs on worker well-being, cleanliness, protection, rehabilitation, ergonomics improvement. May ilan po na nagbibigay ng free vitamins and mineral water, and implementation of free TESDA training and certification aimed at enhancing the skills and qualifications of employees, dependents of retiring workers, and contractors. So ito po ay result ng mga naging pag-uusap dahil mayroon po silang LMC, nagkakandak sila ng regular meetings, lahat po ng mga bagay na pwedeng erase ni employee, yung mga kailangan niya, na pwede ding erase ni management na yung mga expectation niya sa workers, na pag-uusapan po ito through LMC dahil nga po meron silang mekanismo na may nakaset na schedule for meeting. So dito po marami silang mga initiatives, marami silang mga projects na nabubuo dahil po sa kanilang pag-uusap. So yung LMC din po may mga na based po sa aming records, may mga na-receive din kami na may mga initiatives din pala during crisis, like for example po yung nakaraang pandemic. So during the pandemic, nag-function ang LMC para mapag-usapan yung mga pwedeng assistance na ibigay natin sa mga empleyado, tulad po ng adoption of flexible work arrangement, provision of shuttle bus, provision of a transient house for employees on a mid-shift schedule and handling critical accounts, assistance to employees who tested positive for COVID, such as counseling, and they are given full salary. Meron din pong companies na through LMC na pag-agreehan nila na they provide PPEs, installation ng wash area, mag-provide ng vitamin C and alcohol, provision po ng antigen kits inside the clinic for COVID-19 affected and exposed employees. May mga companies po na nagbibigay ng cash advance to all employees during the ECQ, and COVID-19 seminars and health education. Meron din po nagbigay ng free flu vaccine for our employees. May company po na tinawag nila itong LMC Cares. Parang ano siya, small business loan po na binibigay po sa mga empleyado na nangangailangan. May nag-conduct din po ng livelihood training on baking, bread and pastry for interested family members of workers. So ang kasunod po na benefit po ng LMC is it strengthens workplace relationships by addressing issues before they become disputes. So since yung LMC po for labor, nagiging avenue po siya ni workers or ni employees para ma-air yung kanyang mga complaints. At ito po ang LMC nagbibigay ng opportunity to demonstrate themselves as responsible individuals with the constructive active role to play in the growth and development of the company. And for the management naman po, yung LMC is binibigyan niya yung management ng opportunity to demonstrate responsiveness to constructive suggestions and valid complaints. So dito po napag-uusapan kung
yung mga na-air na complaints, pwedeng pag-usapan ng mga labor representatives at management representatives. Pwede silang magbigay ng mga possible solutions doon sa mga complaints para hindi na po lumaki yung problema. So ito po yung mga ilang initiatives ng LMC, yung pagbibigay po ng refresher courses on the Code of Ethics and Employee Discipline, pag-ensure ng pagkakaroon ng orientation and review of company rules and regulations, orientation on academic and administrative policies during General Assembly, and revision and updating of the disciplinary procedures. So, also po, ang ating LMC po, nagsiserve siya as a forum for settling issues referred to plant level discussion. So, may mga na record po kami, may mga na-receive po kami based sa monitoring po ng aming regional branches na may mga cases po, for example, na final sa LMC, may mga pagkakataon na yung labor and management, nag-agree sila na yung ilang issues na pwede naman na ma-resolve sa plant level. So, ibinababa po nila iyon sa LMC para doon po nila pag-uusapan. So, in 2025, marami-rami na pong kaming issues na na-monitor na ibinaba po sa LMC at doon pinag-usapan ng management at ng labor at karamihan po sa mga issues na ito ay na-settle. So ultimately po, ang LMC, ang pinakang goal niya is to foster harmonious workplace relationships. In fact, sa amin pong data, sa companies po na with LMC, as of December 2025 po ito, sa 5,728 na companies na may LMC, 5,563 po dito ang hindi nagkaroon ng filed case, hindi po na based po sa aming data ay wala pong filed case sa NCMB. So ito po ay 97.12% na mga companies na may LMC na without filed case po. So isa lang po ang ini-indicate na ito na ang LMC ay effective po na ma-ensure na yung mga issues ay nare-resolve po within the LMC dahil ito po ay napag-uusapan nila. Dahil nga po may regular meeting, maaaring kung magkaroon ng issue, mapag-usapan agad at mabigyan ng solusyon. So hindi na po sila lumalaki or hindi na po sila dumadating doon sa point na maging case po sila na kailangan pang magkaroon ng intervention ng NCMB or ng DOLE. So other impacts po ng LMC, it creates opportunities for joint initiatives that improve employee welfare, productivity, and community engagement. Also, as shown po sa mga examples natin, it is proven that ang LMC po natin ay nakakapag-provide through the LMC, through sa pag-uusap po sa LMC, nakakapag-provide po ito ng additional benefits sa mga employees. Tulad ng na-mention po natin na performance-based incentives, scholarships, death and bereavement assistance, and accident insurance. So, mag-share din lang po ako sa inyo ng mga notable practices ng aming search winners. Dahil po sa LMC, sa programa po namin na LMC, kapag ikaw po ay implementing na, mayroon ka ng LMC for 3 years, maaari ka na pong mag-join sa aming search for outstanding labor management cooperation for industrial peace. So ito pong search na ito ay ginagawa namin every 2 years. So ang amin pong last na search ay ginawa noong 2025. So sa 2027 po, next year po, magkakaroon ulit kami ng search for outstanding LMC for industrial peace. So ito pong mga LMC na to na nagpakita ng magagandang best practices, exceptional practices ay binibigyan po ng award kung sila po ay mapipili na outstanding LMC for industrial peace. So sa ngayon po, may cash prize naman po kaming binibigay
amounting to 100,000 pesos. So kung halimbawa po na may mga viewers din po tayo na may nag-i-implement na ng LMC for 3 years or more than 3 years at may magaganda po kayong practices, in-encourage din po namin kayo na mag-join. So sa mga search winners po namin in the past, ito po yung mga magagandang practices na nakita namin sa kanila. Halimbawa po, management and the union are able to resolve all the grievances at the plant level, posting a resolution rate of 100%. And the partnership between management and workers resulted in improved communication, which prevented serious disputes and grievances. So kung mapapansin niyo po, very effective po ang ating LMC sa pag-ensure na yung mga problema po ay nare-resolve agad. Hindi na siya nagiging case or hindi na siya nangangailangan na intervention ng NCMB or ng DOLE dahil sila mismo, si management po at si labor ay sila mismo ang nagre-resolve, sila mismo ang nag-uusap ng mga concerns or mga problems sa company. May ilang companies po na may mga outstanding LMCs po tayo na no cases or RFAs filed at the NCMB or any DOLE office over the last 3 years. Reduction in grievances, fewer notices of strike, and faster resolution of issues. May mga companies po na yung kanilang CBAs, sa mga organized po ito, yung may mga union, concluded in single session negotiations. Relationship matured into a partnership. So yung CBA daw nila ay signed in just 1 hour, showing trust in industrial peace. And then grievance-free workplace during the pandemic, increased trust and transparency in communication, and smooth CBA negotiations and long-term industrial peace. So ito po yung ilan sa mga pinagmamalaki nilang best practices simula po nang nagkaroon sila ng LMC, simula nang nakakapag-usap na sila through LMC. So let us discuss naman po yung mga factors necessary for the success ng ating LMC. So meron po tayo yung tinitingnan dito, yung attitudes, skills, and suitable structure. So yung attitudes po, ito po yung sincerity, mutual support, commitment, openness ng ating mga representatives, yung mutual trust, objectivity, mutual respect, and teamwork. For the skills naman po, very important na yung leadership, communication skills ng ating mga representatives bilang through LMC, kailangan po talaga nagkakaroon ng discussion, negotiations, information sharing. So very important po na present yung ating communication skills, problem-solving skills, facilitation, planning. Yan po yung mga importante dahil through LMC, maaari pong yung mga members ng committee ay may mga program sila. So, importante na marunong ang ating mga representatives kung paano ma-execute, paano mag-plan ng mga programs, paano i-implement yung mga programs. And lastly po, yung suitable structure na na-mention ko kanina. So, importante po na sa isang company, dapat yung inyong LMC, ang LMC structure po ninyo ay suitable sa kung ano ang pangangailangan ni company. Dapat na-address niya yung mga identified needs and concerns, may equal representation, yung attainment po ng decisions through consensus, and yun po, kung ano yung mga usual na nagiging problem. For example po, sa productivity, may problem tayo in productivity. Pwede po tayong maglagay ng subcommittee on productivity to address that specific problem po sa loob ng company. Ayan. So, paano nga po ba tayo nagkakaroon ng LMC sa isang company? So, sa amin po, sa part po ng NCMB, bago po namin puntahan yung isang company, syempre ang amin pong mga personnel, nagkakandak po ng parang background check muna doon sa company. Dahil, for example po, si company ay may union formation, hindi po namin yung pinupuntahan. So, may mga ginagawa pong assessment ang aming mga personnel bago pupuntahan. At ang una pong
once na okay na po yung kanilang assessment, magpo-proceed na po doon sa orientation on the LMC program. So, yung amin pong personnel, maaari pong pumunta sa inyong kumpanya para ipakilala po, i-introduce po sa inyo ang LMC. Ano ba ito, yung konsepto, kung paano pa ito binubuo, kung ano yung mga kinakailangan para sa LMC. And meron po kaming ginagamit na standard module para po sa orientation. So once na si company po ay ready na magkaroon ng LMC, may mga representatives na po sila, na-orient na sila sa LMC, tutulungan naman po kayo ng aming mga personnel sa regional branches sa pagbuo ng appropriate organizational structure na na-mention po kanina. So nakapaloob na po dito yung pagkakaroon nyo ng operating guidelines, kung paano nyo po papatakbuhin yung LMC, tutulungan po kayo sa pag-elect kung sino yung mga magiging labor representatives at management representatives ninyo. Tutulungan din po kayo kung ano po yung gusto nyong maging structure ng LMC. Ano po yung mga subcommittees na gusto ninyong i-include sa inyong LMC. And then after po doon, hindi po namin kayo binibitawan. Ang aming pong personnel, nagkakandak po yan ng enhancement ng LMC through various interventions and continuous monitoring para po ma-ensure na functional po, na gumagana po yung LMC, na serve po ng LMC yung purpose niya na maging maayos yung relationship ng labor at ng management. So tuloy-tuloy po yung enhancement namin, pwedeng through mga seminars, para po yung ating mga labor representatives, management representatives ay maka-acquire ng mga essential knowledge, important knowledge na dapat ay na-possess nila para mas mapatakbo ng maayos yung LMC. And then yung monitoring po namin, tinitingnan namin kung tuloy-tuloy, kung ang LMC po ba ay may mga projects, may mga programs na na-implement po ba ito ng maayos. Kung sakali man po na during the monitoring, makita namin na may mga issues na nai-encounter, tinutulungan din po kayo ng aming, tutulungan din po kayo ng aming personnel na ma-address kung ano man po yung problems or issues na nai-encounter ng inyong LMC. So, ganun po yung proseso ng pag-create ng LMC sa isang kumpanya po. So, we start nga po again sa orientation ng LMC, pagbuo po ng structure, at yung patuloy po na intervention na ibinibigay ng aming opisina para po ma-ensure na working po at nagpa-function po ang ating LMC. So, patapos na po ako, i-share ko lang po yung current na statistics namin. So, as of April 2026 po, ang aming meron na existing LMCs na 6,110 po. So, 1,700 po ay from organized and 4,406 po ay from unorganized. So, sa companies naman po na may LMC, 5,862. So, ang organized po dito ay 1,528. Ang organized and unorganized po natin ay 4,334. Baka po taka po kayo na mas marami yung existing sa companies with LMC. Ito po ay dahil sa isang company po, pwede po ang multiple LMC. Kung hindi lang po, pwede pong higit sa isa. Kung gusto po na dalawang LMC, pwede naman po. Kaya mas marami po yung existing natin as compared po doon sa ating companies with LMC. So, I think yun lang po ang presentation ko for the LMC program. Ito po yung aming contact number. So, kung halimbawa po na gusto po ninyo na tulungan namin kayo or na magkaroon ng LMC sa inyong company, pwede nyo po kaming i-message, i-email sa aming pong email, red_co@ncmb.gov.ph. Pwede nyo din po kaming tawagan sa aming landline, 82526262. And pwede din po kayong mag-message sa aming Facebook page. And ang aming pong website, may mga information po kami doon about the
program, ncmb.gov.ph. And for our regional branches po sa mga malalayong lugar po, halimbawa po kung Region 3, Region 4A, mayroon po kaming mga regional branches. So, scan nyo lang po yung QR code, magde-direct po ito sa directory ng NCMB sa amin pong mga regional branches. Nandoon na po yung kanilang mga contact numbers. So, I think that concludes po my presentation on the LMC program. Maraming salamat po sa mga nakinig po sa online. And thank you po sa BWC for giving us the opportunity po para present namin yung programa namin. Baka po sakali na may interested, feel free po na i-contact po kami doon sa mga contact details na pinakita po kanina. Thank you so much po, Ma'am Pia, for that very informative and insightful discussion on LMC. Tunay nga pong nasa bukas na komunikasyon at pagtutulungan ng mga empleyado at employer ay kabubuti ng kapakanan ng manggagawa at ikauunlad ng isang kumpanya. Nakakatuwa din pong malaman na 97% ng mga kumpanya na may LMC ay naiwasan ang labor disputes dahil sila mismo within the company ang nakakapagbigay ng solusyon sa kanilang mga issue. Sa punto pong ito, bukod sa marami na tayong natutunan mula sa ating talakayan, bigyan daan din po natin ng mga katanungan mula sa ating live viewers. Kaya naman po, dumako na tayo sa ating question and answer portion. Ang atin pong first question ay, sino po dapat ang mag-lead ng pagbuo ng LMC? Paano po best simulan ang discussion dito? Ayan, so magandang hapon ulit, Ma'am Ning. So for the first question po, kung sino po ang dapat mag-lead sa pagbuo ng LMC? Siyempre, since yung LMC nga po ay Labor Management Cooperation, so it is advisable po na both the labor and representatives from labor and the management. So ang NCMB po, ang ginagawa po namin ay ina-assist po namin sila sa pagbuo ng kanilang magiging LMC structure. Pero kung sino po yung magli-lead, mas better po sana kung both parties po from the management and from labor. And siguro po yung second question, no, paano po best simulan yung discussion dito? Kung interested po kayo na magkaroon ng LMC, pwede po na ibigay ninyo sa amin ang inyong contact details, kung anong company po, saan po kayong region, para po mabigyan namin kayo ng orientation about the LMC program. As mentioned nga po kanina, meron po kaming ginagamit na standard module. Pwede po namin kayong puntahan sa inyong opisina para po makapagkanda kami ng orientation about the program po. Thank you po, Ma'am Pia. So, mabuti po makipag-ugnayan tayo sa mga regional branches na NCMB para po sa mga interesado na magkaroon ng LMC sa kanila pong mga kumpanya. Ang ating pong second question ay, is it required to have LMC in companies regardless of number of employees or establishment size? Ito, magandang tanong po ito, Ma'am Pia. Apo, ma'am. Sa katunayan po, yung LMC po, hindi naman po ito mandatory, but it is really encouraged na yung mga companies po natin ay magkaroon ng LMC dahil napakaganda po ng purpose or napakaganda po ng layunin ng LMC program. Ito nga po is yung maiupo natin sa isang table yung management and yung employees para po ma-discuss yung mga concerns nila. Pero sa batas po, hindi naman po siya required, pero we really encourage na yung mga company sana ay magkaroon ng LMC. As to the number of employees or establishment size po, as long as may mauupo po na representatives, ay pwede naman po na magkaroon ng LMC. Mayroon po tayong magiging members ng LMC, labor representatives at magkakaroon din po ng
management representative. So yun po, pwede po namin lagyan ng or pwede po tayong magbuo ng LMC structure sa company na ito. Thank you po, Ma'am Pia. Ang atin pong third question ay, kailangan po ba ng approval ng NCMB ang creation ng LMC? May reporting po ba dapat sa mga activity ng LMC ng company? Hindi naman po, ma'am. Sa unang tanong po, no, kung kailangan ng approval, dahil yung pag-create po ng LMC ay, syempre po, decision po iyon ng management at ng labor kung sino yung mga magiging representatives nila, kung sino yung magiging structure, and yung NCMB naman po ay nandoon to guide them. So, hindi naman po kailangan na approval, yung strict na definition po ng approval. Kasi kami naman po, yung aming po mga personnel sa regional branches, ang tutulong po sa inyo sa pagbuo po ng inyong LMC. Doon po sa pangalawang tanong, kung may reporting po ba dapat sa mga activity ng LMC ng company, wala naman po, pero kami po ay may mga parang initiatives, like for example po, yung pag-feature namin sa LMC sa success story. So yun po, humihingi po kami ng mga detalye about sa LMC na gagawan po namin ng success story. And yung reporting naman po sa mga activities ng LMC ay ginagawa po ito ng aming mga regional branches pagkatapos po nilang mag-conduct ng enhancement and monitoring activities. So pinupuntahan po nila kadalasan yung ating mga companies na may LMC, tinatanong yung status kung functional po ba yung LMC, and kung ano po yung report na makuha po nila during the monitoring, yun po ang nire-report namin sa central, nire-report ng aming regional branches dito po sa central office. So, ayun po, wala daw pong approval ang ating pag-create ng ating LMC. And then, yung ating reporting ay may constant monitoring naman po ang ating mga regional branches. Our fourth question is, paano po sumali sa search for outstanding LMC for industrial peace? Ito, mga interesado na sila, ma'am. Opo. Isa po sa requirement ng search for outstanding LMC for industrial peace is yung pagkakaroon po ng LMC for 3 years. So, isa po yun sa eligibility to join. Tapos, dapat po walang pending case para po maka-join, and magpipresent po tayo ng parang certificate of registration ng company. So, sa may mga LMC na po dyan na implementing na kayo for 3 years or more, na may mga best practices po kayo, ini-encourage po namin kayo na mag-join sa 2027 na aming search. And doon po naman sa mga walang LMC, ini-encourage namin kayo na magkaroon ng LMC para for the next 3 years, pwede na po kayo maka-join sa aming LMC search. So, ayan, ngayon pa lang po, mag-start na tayong bumuo ng mga LMC kung interesado po tayo na mapasali sa search for outstanding LMC for industrial peace. May panlima pa po tayong tanong. Iba po ba ang LMC sa union? Ano po ang kanilang pagkakaiba? Yes po, iba po ang LMC sa union. Unang-una po, yung LMC po ay yung composition niya po ay labor and management. Ang union po is, 'di ba, group of workers lang po ito. So sa union, pwede po sila, yung discussion po nila through collective bargaining, pero sa LMC po, mga through meetings po ang ginagawa ng LMC ng management at ng labor. So ang LMC po ay ibang-iba po sa union. Tulad po ng na-mention ko kanina, may mga matters po na pinag-uusapan through CBA na ito po ay sa union. And yung mga matters po na yun ay hindi naman po pinag-uusapan through the LMC. So other than those matters na covered by the CBA, yun po ang pinag-uusapan sa LMC. Thank you po for the clarification. Our next question is, what if the management is not cooperating with union's request for LMC process? What can the labor do? Ayun po, since syempre hindi naman
since hindi nga po siya mandatory, no, and hindi naman natin pwedeng mapilit si management kung hindi pa po siya open sa pagkakaroon po ng LMC. Siguro po, ang sa akin po, pwede po na mag-attend sa mga activities namin relating to LMC. If we can encourage po ang ating management na mag-attend sa mga orientation, sa mga activities na about sa LMC, yung nagpapakita po ng benefits ng LMC, baka po naman ma-convince din natin si management na magkaroon na po ng or ma-convince po natin sila na mag-form ng LMC sa loob ng company. May next question pa po ba tayo? 7. LMC is mandatory for what type of company? Tulad po ng na-mention ko po kanina, yung LMC po natin, yung establishment po ng LMC ay hindi po mandatory, pero encourage po siya sa mga companies na magkaroon ng LMC. So, regardless of the type of company, Yes po, everyone yes, is ma'am. encouraged po. Okay. For the 8th question, yung LMC po ba, if mag-avail si company, free lang po ba? Oo Baka daw po may naman po, bayad, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wala pong bayad. Wala pong bayad ang pagtulong namin na makapag-create po kayo ng LMC. Basta po mag-reach out lang po kayo doon sa mga contact numbers, email po na-provide namin. Even po sa Facebook po ng NCMB, pwede po kayong mag-message at tutulungan po namin kayo. Bibigyan namin kayo ng orientation, tutulungan namin kayo makabuo ng structure nang walang kahit anong bayad po. Free po ang pagtulong po namin sa pag-establish ng LMC sa isang company. So, yun po, para sa ating mga live viewers, libreng-libre po ang pag-avail ng services na NCMB para matulungan kayo sa pag-create ng LMC sa inyong mga company. Our 9th question, how are employee representatives selected or elected to the LMC? Do they represent all the levels of the workforce? So, ayun po, sa select po ng representatives, for labor representatives, kung for example po, hindi naman organized or wala naman pong union ng isang company. So, majority po, election po by majority yung ginagawa po para sa magiging labor representatives. Kadalasan po sa mga kumpanya na may union, ang nagsiserve po na labor representatives po natin ay yung mga union officers na. Ngayon kung ayaw naman po ng union officers, mag-election din po ulit para sa ating magiging labor representatives. As to the level representation po ng all levels of the workforce, depende po sa company. Kung for example po sa may mga union, minsan ang kanilang LMC isa lang sa loob ng company, minsan dalawa, isang pang rank and file, isang pang supervisory. So nakadepende po ito kay company kung gusto niya na isa ang LMC for all or magkakaroon sila ng multiple LMC sa loob ng kumpanya po. Thank you po, Ma'am Pia. May next question po. And that was our last question po, Ma'am Pia, for today's episode. Maraming salamat po sa lahat na nagpadala ng kanilang mga tanong at aktibo nakiisa sa ating webinar ngayong hapon. Our sincere gratitude to you, Ms. Pia Bianca B. Zambrano, Supervising Labor and Employment Officer of the NCMB Workplace Relations Enhancement Division, for generously sharing your expertise and valuable insights with us today. Bago po tayo magtapos, may final message po ba kayo para sa ating mga manonood? Ayun po, no? Tulad po kanina, yung mga companies po, yung mga viewers po natin na mga companies na wala pang LMC, syempre encourage ko po kayo na pagbigyan nyo po kami na tulungan po kayo sa pag-form ng LMC sa inyong kumpanya. So, mag-message lang po kayo sa amin through email, sa aming Facebook page.
para po makapagbigay po or matanong po namin kayo kung kailan po yung free na schedule ninyo para kami po ang pupunta sa inyong mga opisina para mag-conduct ng orientation on the Labor Management Cooperation Program and para matulungan po namin kayo na magbuo ng LMC structure sa inyong company. And baka po may mga companies po tayo or mga representatives na may mga LMC na yun nga po, may nag-implement na ng LMC for more than 3 years at may mga best practices. Ini-encourage ko din po kayo na mag-join sa aming search for outstanding LMC next year. So, usually naman po ay naglalabas kami ng announcements sa aming Facebook page. And kung halimbawa po na kailangan nyo ng assistance, feel free to message us po, to email us at tutulungan po namin kayo. Thank you so much po. Thank you po, Ma'am Pia. But before we finally conclude this webinar, allow me to kindly present this Certificate of Appreciation to you, Ma'am Pia, bilang munting pagkilala at pasasalamat sa inyong suporta at makabuluhang kontribusyon sa ating Webinar Wednesday episode ngayong araw. May I read the citation? A Certificate of Appreciation is awarded to Ms. Pia Bianca B. Zambrano in recognition and sincere appreciation of the invaluable support and significant contributions rendered as resource speaker in the successful conduct of #Webinar Wednesday Season 4, Episode 15, Labor Management Cooperation, Building Better Workplaces Together, held on June 3, 2026 via Facebook Live on Bureau of Working Conditions official Facebook page. Given this 3rd of June 2026 in the city of Manila. Signed by our Bureau Director, Attorney Alvin B. Corrada. Muli, maraming salamat po, Ma'am Pia. Thank you po. Thank you din po. Umaasa po kami na makakasama namin kayo ulit sa mga susunod pang learning sessions ng Bureau of Working Conditions. At para naman po sa ating viewers, we heard you and we listen to you. Certificates of attendance are now available. Pakiscan lamang po ang QR code na naka-flash sa inyong screen para sagutan ang evaluation form. Paalala, siguraduhin tama ang spelling na inyong pangalan at email address upang maiwasan ang delay sa pagproseso ng inyong certificates. One evaluation form lamang po per episode. For inquiries and concerns, you may email us at ask@bwc.dole.gov.ph or call the Dole Hotline 1349. Ngayong hapon, muli nating napatunayan na napakahalaga ng patuloy na pag-aaral at pakikiisa upang mapalalim ang kaalaman ng mga manggagawa at employers tungkol sa labor standards at occupational safety and health. Again, please follow our social media handle at DoleBWC1949 on Facebook, X, YouTube, and Viber for more updates and future webinar episodes. Pakiflex na rin po ang ating Webinar Wednesday sa inyong mga kaibigan, pamilya at kasamahan sa trabaho upang mas marami pa ang magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga programa at serbisyo ng DOLE at BWC na nagtataguyod ng kapakanan ng bawat manggagawang Pilipino. Tandaan, iba ang may alam. At kung na-miss po ninyo ang past episodes, huwag pong mag-alala dahil maaari po ninyong balikan at panoorin ang replays ng complete Webinar Wednesdays episodes from Seasons 1 to 4 sa ating official YouTube channel. On behalf of the DOLE Bureau of Working Conditions, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at walang sawang pakikiisa. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng #Webinar Wednesdays. Once again, this is Ningning Flores, your host, now signing off. Magandang araw po at mag-ingat po tayong lahat. Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, maaari po tayong tumawag sa DOLE Hotline 1349 o sumuni sa mga DOLE Regional Field Office na nakakasakop sa inyong lugar paggawa.